Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatikos sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit niyong ginawa ng mga kasinungalingan ay sadyang nanaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos sa pananahimik, nagkalabasa na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagula kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez. Tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila halos nasampal ng buong katotohanan ang mga ilang mababatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon matapos nagsalita kamakailan lamang si Richard Gomez at ang kanyang asawa na si Lucy Torres Gomez, na ayon pa sa mga kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kampanya kontra droga umano ng dating administrasyon ay failure o bigo ang mga ito. Ngunit ayon naman sa former mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez, kung hindi naging Pangulo ng Pilipinas si Duterte, posible di umanong naging narco state na ang bansa. Ayon pa sa kanya, mahirap ang kanilang naging karanasan noon sa droga dahil ang Ormoc di umano ay sentro ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa Eastern Visayas noon. Pero nang magsimulang manungkulan noon ang dating Duterte administration noong 2016 na sinimula ng paglaban at kampanya kontra iligal na droga, ay naging isa sa pinakaligtas na syudad ang Ormoc sa buong Pilipinas. Ayon pa kay dating mayor ng Ormoc na si Richard Gomez, ang kampanya kontra droga o war on drug ng dating administrasyon ang nakaligtas sa buong bansa. Hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, na tila siyang laking sampal naman sa mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. We said that the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience ito, yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran din, MJ, because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unit. Yan ang naging matinding pahayag ng kasalukuyang mayor ngayon ng Ormoc na si Lucy Torres Gomez, na tila buhay na patunay na ang naging war on drug ng administrasyong Duterte noon ay epektibo na lubos nagbigay ginhawa sa seguridad ng mamamayang Pilipino. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, totoo naman kasi dati sa lugar namin daming harapan nagbibenta, pero nung marami ang natukhang, madami ang nagbago. Dati mga butot balat, after 1 year ni PRRD, lahat nagtabaan. Mas papaniwalaan nyo pa ba ang mga nakulong kaysa mga residente? Kung naging president sa FPRRD, ay takot akong lumabas at sumakay ng taxi, lalo na sa gabi. Pero nang naging president sa FRRD, ay naging feeling safe ako, kaya lumalabas na sa gabi. Yan ang congressman na may bayag at nagsasabi ng katotohanan na bumaba talaga ang adik sa panahon ni FPRRD ng war on drug. And sino pa ang nakikinabang? Kayo, ang taong bayan. During Duterte administration sa lugar namin, ang sarap maglakad sa kalye kahit gabi. Wala kang takot o pangamba sa seguridad. Ang mga adik na wala nagtago. Ngayon, naku po, kabilaan ng adik, bangag pa yung iba. Kaya nakakatakot. And that's the truth, Anko. Eto, medyo paiinitin ko yung ulo nyo muna, ha? Okay lang ba? Painitin ko yung ang ulo nyo. Pero i-discuss po natin ito. Ito yung pinakamalinis, ha, na babae sa balat ng lupa.
at pinakamatalino, walang iba, si Teacher Franz Castro. Hoy. Teacher, sige, diretso. Mr. Chair, kanina pa kasi na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, Sip. yung tungkol dun sa dalawang letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binroute out itong letter na to, na talagang kayo, yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi yon. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na Hindi, ito mahina talaga utak nito si Castro. Pansinin nyo ha, ang pinupunto netong si attorney ay wala siyang alam. Kasi kahit naman sabihin natin, lahat tayo walang alam dyan sa confidential funds. Confidential nga eh. May pagka-BO-BO rin to si Castro. Pero ang pinupunto dito ni Castro, hindi mo alam. Yung in totality, yung pangkalahatan. Kasi pag ganun ang tanong, kahit ikaw, kahit ako, alam natin may confidential funds. Alam natin meron talagang confidential funds. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, hindi mo alam kung saan nilagay yung confidential funds. Ito, pansinin nyo ha, as you watch this video ni Franz Castro, tingnan mo ang kanyang aura. Parang, alam mo, pag pinapanood ko to si Castro, parang ang linis ni Franz Castro. At higit sa lahat, ito, mas matindi itong observation ko. Pag pinapanood ko siya, kala mo ang tali-talino. Yung tali-talinuhan, nakakita na kayo ng ganyang tao. Yung tali-talinuhan, ganyan po ang datingan nito si Castro. O, sige, tingnan nyo. Pero lalabas BO-BO to. labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, yung 125, na pagre-request, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue. Ayun lang po Attorney yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of the said fund. Ang liwanag nun eh. Alam niya na mayroong confidential funds, hindi niya alam kung saan napupunta. Ito si Castro, ibang ano niya. Hindi, sinasabi mo, hindi mo alam na mayroong confidential funds. Pwede bang hindi lahat? Lahat ng Pilipino alam may confidential funds. Pati si Marcos may confidential I funds. respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Tinan mo to. Alam mo, talagang ako paalala ko lang sa'yo, Franz Castro, ha? Nagmumukha ka talagang BO-BO. Kasi yung hearing na yan is not about you. Hindi yan patungkol sa'yo kasi sabi niya, sa'yo yan. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Ulitin natin, ha? Your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Ayan. Alam mo, ginawa niya nito kay kay PRRD. Ano sabi niya? You don't satisfy me. Sinagot siya ni PRRD, I'm not here to satisfy you. Ganun din dyan. Alam mo, Franz Castro, hindi ka mag-i-invite ng resource person para ikaw ay maniwala. Hindi yan patungkol sa'yo. Sa English, that hearing is not about you. It's not about Franz Castro. Alisin mo na sa konsepto mo na kailangan kang i-satisfy, kailangan kang maniwala, kailangan ikaw. Hindi ikaw. Kaya ka nandyan, kaya kayo nandyan para makagawa kayo ng batas. Hindi para ma-satisfy. Hindi namin kayo kailangan i-satisfy. Excuse me po, hindi ka isa-satisfy ni PRRD. Ha? Ako, ayaw kitang bastusin. Pero you know what I'm saying? PRRD is out of your league. Makahalata ka. He is out of your league. So, hindi siya nandyan para i-satisfy ka, hindi nandyan si attorney para maniwala ka. Okay? Nagmumukha kang BO-BO. Yung oras niya tali-talinuhan, BO-BO naman. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? Ayan. Talaga, naniniwala ka. Kulang na lang, katulad nung sabi, please answer me yes or no. Naniniwala ka ba na yung confidential funds ay public funds? Okay, yes. It is not private. Siyempre.
Saan ba galing yung pera? Di sa publiko. Oh. Pati yung confidential funds ni Marcos, galing sa publiko. Ah. Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan ko saan ginamit, at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Honor. Tama, oo. Kaya, Mali. Nasumusunod na lang sa si attorney. Hindi pwedeng alam confidential nga eh. Bakit tinawag na confidential kung paalam mo sa taong bayan? Di, matanong kita, Franz Castro, yung confidential funds ni BBM, alam mo kung saan napunta? Kayo, Quadcom, yung confidential funds ni BBM, alam ba natin kung saan napunta? Alam nyo ba kung saan napunta, Quadcom? May nakakaalam ba sa atin? Huwag mo sabihin dapat alam ng taong bayan. Sige nga. Sige, di sa mga nanonood ngayon, alam nyo kung saan napunta confidential funds ni BBM? Pati sa mga basher, sagutin ninyo ako, pakilagay dyan. Ang confidential funds ni BBM ay dito napunta. Plastic ng mga ipokrito. walang confidential na nga, kino-confidential pa natin. Alam mo, nung napanood ko to, tawa ako ng tao, sabi ko, sorry for the word. Talaga sabi ko, ang BOBO niya itong babae na ito. Ano ba sabihin? Dapat yun ang word of the day. Oh, confidential na nga, kino-confidential pa. Wow, Castro, ang talino mo talaga. Mismo ka. Teacher ka nga. Confidential na, kino-confidential pa. Nung gusto mong gawin sa confidential? Confidential dapat binubulgar sa taong bayan? Confidential dapat pinagchichismisan? Confidential dapat alam nating lahat? Ganun ba dapat? Kasi confidential yan, dapat alam nating lahat. Gaga! Pambira. Sasakit ang ulo ko rito kay Castro, ano ba naman? Paano? Teacher ka ba talaga o convicted? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Confidential na nga, kino-confidential. Siyempre confidential Hindi ko confidential mo. Kayo ba pag sinabihan ng confidential, dapat alam din ng kapitbahay mo? Dapat alam ng taong bayan? Bisa na ba napupunta itong mga mambabatas? Bakit ba tayo boto ng BOBO na mambabatas? Pambihira naman tayo. Pinasasakit ako ng puso na ito si Castro. Yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nanggagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Ako walang problema sa akin kung i-abolish. Wala rin problema sa akin kung itutuloy. Anong issue dito? Patas. Hindi double standard. Hindi ipokrita. Pag bawal ang confidential funds sa BP, bawal sa President. Tama or tama. Pag ang confidential funds, alam dapat ng taong bayan, dapat alam din yung confidential funds ni Marcos. Mga bias kayo, mga linis-linisan. Kaya alam mo kahit anong investigasyon nyo dyan sa confidential funds na yan, pansinin nyo. Kasi sira nyo kay BP Sara. Si BP Sara tumataas ang ratings. Si Tamba babagsak. Bakit? Ipokrito kayo. Yan ang tingin ng Pilipinas sa inyo pare-parehas. Ipokrito. Talagang pinagdidiinan nyo lang si BP Sara. Okay, Mr. Speaker. Dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair. Ayan. Kita mo? Binubuko niya. Pakinggan ninyo. Mr. Speaker na siya na may steer. Kasi yung script nyo, Ateng, makinig ka mabuti. Ateng, nabuking ka. Kasi yung script nyo galing kay Speaker. Binuking niya. Dahil sa kadaldalan mo, nadulas, wag mong bigyan ng ayuda. Tamba? Alisan ng ayuda. Alisan ng budget to. Binuking ka. Kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kayo, mag-iingat kayo sa pagkuha ng mga tauhang BOBO. Ibubuking kayo niyan. By accident or by kagustuhan. By admission. Bubuking ka niya, ulitin natin